Ngayong nga pong huling araw sa taon ng 2025, December 31 na po. At pareho nga pong bumaba ang trust ratings ni na Pangulong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte sa Pulse Asia Survey. Sa December survey po ng Pulse Asia, 32% ang nagsasabing malaki ang kanilang tiwala kay Pangulong Jr. 54% naman kay Vice President Sara Duterte. 2 puntos po ang ibinaba ng trust ratings nila kumpara noong Setyembre. Kapansin-pansin ding 47% ang walang tiwala sa Pangulo kumpara sa Vice na 24% lamang. Kung performance po naman ang pag-uusapan, 34% ang approve sa performance ni Marcos Jr. habang 56% naman kay VP Sara. Ginawa po ang survey noong December 12 hanggang 15 sa gitna pa rin po ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon po naman sa Malacanang, hindi iindahin ng Pangulo ang pagbaba ng kanyang ratings kung ang dahilan daw nito ay pag-iimbestiga sa korupsyon na nakakaapekto sa ating ekonomiya. Sa puntong ito, girl, ito po yung aking binapaliwanag kanina. Ha? Ito yung SWS at Awareness and Trust Ratings ni Pangulong Marcos Jr. at ni VP Sara. Buwan ng Nobyembre, ginawa po itong survey na ito. Ha? Okay. Ito lang, girl, para mabigyan ka ng guidance. Okay? Sa hanay po ng much trust, 38% ang kay Pangulong Marcos Jr. 38. Okay. Undecided, 20. And little trust, 41. Alright. So, ang resulta, ang net negative 3. Tama. Nakuha Correct. Oo. Okay. Oo. So, yun sinasabi ko. Yes. Ngayon, mga kapatid, dito po kay VP Sara, hindi ho sa ano pa man, just to balance po itong actual po na survey na ito. Oo. Ilan? Okay? Kapag po pinag-uusapan yung much trust, 56%. 56. Undecided, 17. Oo. Little trust, 26. 26. Ang kanyang net ay Negative plus plus 31. 31. Oo. So, kasi mas mataas. So in the same manner, doon sa akin binabanggit na approval at disapproval. Oo, pero ito pong nasa screen nyo po ngayon ay Pulse Asia. Yung binabanggit nga ni Manong Ted kanina ay yung sa SWS negative 3. Hindi, paano, Oo. ang kaya ko ito pinalalabas, paano nila na-compute yung negative 3? Dun sa SWS. Yes, Ngayon okay. po, negative ilan ulit? 12? Tama ba? Kung pagbabasehan mo, ang formula nga na ganito, Oo. para mamakuha yung net satisfaction rating o trust rating is that, ikukumpara mo yung trust at saka distrust or little trust. Yung resulta po noon, net, either negative or positive. Okay? Very Yun ang well said. sinasabi Maraming ko. salamat sa Okay? ating professor, our statistician for today's video. Alam mo, but you know, oo, hindi maraming nga. salamat. Nakuha Ngayon mo? alam na natin. Oh, kasi Oo, nga ngayon, naalala dito- ko yung teacher ko sa statistics eh. Hindi kasi itong pag-headline, paglalatag ng balita, depende nga po naman din yan eh. Oo. Pero Depende saan. doon ka sa facts Oo. mismo. Kasi po naman ito, factual naman ito eh. May datos naman. Just to clear it out, baby girl. Oo. You have cleared it out. Clear na clear. Mga kapatid, 644 sa iba pang balita. Posible naman daw maharap sa ethics complaint sa Kamara si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa umano'y puwersahan na pangaagaw noon sa mga dokumento tungkol sa 2025 national budget kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sa kuha po ng CCTV sa opisina ng DPWH noong September 4. Kita si Leviste nang pumunta ito at lumabas sa programming office at sa opisina ni Cabral sa DPWH. Kita rin na may hawak na mga papel ang kongresista at tila nakikipag-usap kay Cabral. Ito raw ang araw na napasa kamay ni Leviste ang sinasabing Cabral Files o DPWH leaks. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang pangalan ng mga mambabatas na nagsulong ng mga proyekto sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff ni Cabral, puwersahan daw na kinuha ni Leviste ang mga dokumento kaya nasugatan ng opisyal. Depensa naman ni Leviste, patunay lamang ang mga CCTV
na tunay ang hawak niyang mga dokumento. Kaduda-duda raw ang timing ng paglalabas ng mga video. Ayon sa palasyo, dapat imbestigahan kung paano nakuha ni Leviste ang mga nasabing dokumento. Nababahala naman daw si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon sa ginawa ni Leviste. Pwede raw maghain ng ethics complaint ng DPWH laban sa mga kongresista. Sa gitna po naman ng usapin sa Cabral Files, inakusahan po ni Congressman Leandro Leviste si Secretary Vince Dizon na umano'y sangkot sa budget insertions at allocables. Ayon kay Leviste, may flood control project daw si Dizon noon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA kung saan nagsilbi pong presidente and CEO ang naturang kalihim. Pero ito'y mariin po namang itinatanggi ni Dizon. Wala raw pong basehan at malisyoso ang mga aligasyon ni Leviste. Kahina-hinala daw ang timing ng mga akusasyon ni Leviste. Lalo pat lumutang umano'y pamemwersa at iligal na pagkuha ng kongresista sa Cabral Files. Sa isa pong hiwalay na pahayag, niliwanag din po ng BCDA na wala itong flood control project na pinondohan sa pamamagitan po ng budget insertions at allocables. Lahat daw ng kanila pong mga proyekto ay pinondohan sa pamamagitan po ng aprobadong programa ng ating gobyerno. Handa naman daw na makipagtulungan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Ombudsman sa pagsisiyasat sa mga computer ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi pa nati-turn over ng Ombudsman sa PNP ang mga computer, pero nakipag-ugnayan na raw ito sa kanila para sa pagsasagawa ng forensic examination. Oras na mapa sa kamay na ng PNP ang mga computer, kaya raw nilang i-retrieve o makuha muli kahit ang mga nabura ng file sa kahit ano pang device. Sa ibang balita po naman, lalo pa hong dumami ang mga nabibiktima ng paputok habang papalapit nga ang bagong taon. Sa pinakahuling tala nga po ng Health Department, aabot na sa 4 na po ang naitalang fireworks-related injury sa buong bansa. Karamihan po sa mga ito'y puro bata na edad 14 pababa. Pangunahin po pa rin na sanhi ng mga nasusugatan ang mga paputok na 5-star, boga, quitis at iba pa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!